Mahal at tayo po'y dadako na po sa banal na salita ng ating dakilang Diyos na ito po'y dadali na po ng ating beloved preacher, Tony Gahano. Praise the Lord. Praise the Lord, Bishop ko, beloved preacher, Brother Ding. At tayo po'y mag-isang manalangin. Upang tayo pagpalain tayo Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, makaparin sa lahat sa pangalan mo, malapang Isus. Magandang gabi po sa iyo, God. Marami pong salamat sa oras na ito, mahal na Panginoon, na kami po'y nakapagpupuri, nakapagsamba sa iyong banal na pangalan. Marami pong salamat sa mga kapatiran na iyong pinanghawakan hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, iyong mga lingkod, sa gana ng akin, wala pa akong magawa. Patawarin mo po sa mga pagkukulang, makinagkamalian. Hallelujah, gawin mo po, karapat dapat, pagdaling mga salita. Gamitin po akong labi, mahal na Panginoon, sa punong-langin ni mga pastor. Hallelujah, lahat hadlang gawa ng kaway. In the name of Jesus, kasawad. Hallelujah! Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinakataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal, ay natatanging sa ating mahal na Panginoong Kristo po lamang. At double honor and respects sa ating Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, and his beloved children. At lagi po nating inaalala ang gininto ang aral na iniwan ng ating Assistant Pastor, Lena C. Almeida. At sa ating mga beloved ordained preachers, mga co-workers, mga instrumentalist, choristers of mission, mga kapatiran, baguhan at yan, mga bisita, at sa ating sumusubaybay, mga sa webcast viewers, mga minamahal, sa iba't ibang dako, magandang gabi po. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, ating pong pag-aaralan itong tinatawag na spiritual warfare, mga minamahal, espirituhanong pakipagbaka. Praise God. At atin pong ihanda ang mga verse dito po sa Ephesians chapter 5, verse 15, and 1 Peter 5:8 and Ephesians 6:11-13. So atin pong unahing basahin mga minamahal dito po sa Episo Kapitulo 5, versikulo 15. From the book of Ephesians chapter 5 verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 5, ang talatay 15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Praise God. Everybody say, praise the Lord. No, be very careful in now and in how you live, not as unwise, but as wise. Praise God. Sa 1 Peter 5:8, 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, ang talatay 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yung ating kalaban ay hindi po nakikita, mga minamahal. Kaya kailangan po tayo ng kapangyarihan nating mahal na Panginoon. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Sabi sa ating binabasa, be self-controlled and alert. No, kailangan po tayong alerto, kailangan po tayong gising, kailangan po tayong handa, mga minamahal, dahil makapangyarihan ang kalaban. Praise God. So mayroon pong tinatawag na 7 armor of God. No, the first, sabi dito, the belt of truth. Second, breastplate of righteousness. Yung pangatlo, gospel of peace. Pang-apat, shield of faith. Yung pang-lima, helmet of salvation. Yung pang-anim, the sword of the Spirit,
Yung pangpito, prayer. Ito po yung kailangan natin dahil dito po natin madaig, dito po tayo manalo, mga minamahal, kung atin pong isuot itong armor of God. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So sa pakipagbaka, mga minamahal, yung unang posisyon sa pakipagbaka, yung una, mayroon pong tinatawag na know your enemy. No? Napaka-importante po na kilalanin ang kalaban. Everybody say praise the Lord. Mayroon pong kasabihan, know the enemy and know yourself. In 100 battles, you will never be in peril. When you are ignorant of the enemy, but know yourself, your chances of winning or losing are equal. If ignorant both of your enemy and of yourself, you are certain in every battle to be in peril. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Napaka-importante po, mga minamahal. Amen. No? Dahil ikaw ay tiyak, no, sa bawat labanan na nasa panganib kung kilalanin mo ang iyong kaaway, kung nakilala mo siya. No? Ngunit, mga minamahal, kung hindi natin siya kilala, no, hindi natin alam yung kanyang mga gawa, hindi natin alam yung kanyang mga patibong, ayon sa ating nabasa, your chances of winning or losing are equal. No? Ang iyong mga pagkataon na manalo or matalo ay pantay. Kaya, ang importante, mga malaman po natin yung mga taktika. Malalaman po natin kung ano yung yung sandata ng kalaban na napakatindi, mga minamahal, na talagang pag hindi natin alam, tayo'y matatalo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya ito po yung una, no? Kailangan nating alamin. At yung pangalawa, mga minamahal, alamin natin yung kanyang mga sandata, no? Ano ang mga armas na gagamitin ng kaaway para tayo wasakin, sirain, para tayo talunin. Praise God. No? So atin pong pagtuunan ng pansin, mga minamahal, yung unang sit-up ng kalaban. Praise God. No? Yung unang sit-up ni Satanas sa Bible, sa Old Testament, ay sa Genesis chapter 3, verse 1. No? To disobey the will of God. Palagpakan po natin ating mahal na Panginoon. Pakibasa po sa Genesis chapter 3, verse 1. No? Dito po, nag-umpisa yung unang sit-up ng kalaban. Praise God. From the book of Genesis chapter 3, verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Amen. Dito po sa mga aklat ng mga Genesis, Kapitulo 3, ang talatay 1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop, sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay ba ang sinasabi ng Diyos? Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Patuloy. Patuloy sa pagbasa sa Tagalog. Talatang 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Sige, patuloy ang 3 hanggang 4. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Praise the Lord. Hanggang dyan na lang. Paki-plus lang dahil wala tayong Tagalog na Bible. Bisaya yung Bible ko dito, praise God. No? Anong sinabi ng ahas sa babae? Tunay na hindi kayo mamamatay. Ito yung unang talagang sinungaling po ang dyablo. Palagpakan po natin ang mahal na Panginoon. No? Sinungaling ang dyablo.
Kahit sinabi ng mahal na Panginoon na kayo'y mamamatay, sinabi ng Diablo na hindi kayo mamamatay. Kaya yung unang ginawa, mga minamahal, linaso ng Diablo yung isip ng babae. No? Hindi kayo binaliktad yung katotohanan. Everybody say praise the Lord. Kaya yung katotohanan, hindi talaga pwedeng baliktarin. Yung katotohanan. Yung hindi po, mga minamahal. Amen? Kaya madaya po ang Diablo. Kaya sinabi niya, hindi kayo mamamatay. No? Kahit sinabi ng malapit na kayo'y mamatay sa tuwing kayo'y kumakain, kayo'y mamamatay. Ngunit sabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay. No? So, ito yung unang set-up, no, to disobey the will of God. No? Dahil alam ng Diablo na pag ma-disobey nila ang mahal na Panginoon, ay may parusa. No? Kaya, dito niya sinit up, mga minamahal. No? Na gusto niya na labagin ng tao ang kautusan ng Diyos. Amen? Kaya hanggang sa mga pagkakataong ito, hanggang sa ating panahon, mga minamahal, patuloy po ang udyok ng Diablo, no? Na gusto ng Diablo na ang tao ay patuloy na magkakasala, no? Gusto ng Diablo i-udyok sa tao, mga minamahal, na hindi tayo maniwala na may emperno. No, kaya marami pong tao pagdating ng panahon, mga minamahal, talagang magpistahan po ang impyerno, mga minamahal. Kakaunti lang po ang pupunta sa langit. No, dahil makitid po ang daan papuntang langit, mga minamahal, at yung sagana po yung papuntang impyerno. Everybody say praise the Lord. Kaya dahil po sa yung udyok ng Diablo sa mga tao, mga minamahal, ay walang impyerno. Kaya yun naman po talaga ang paniniwala ng mga tao na nasa sanlibutan. No, kailangan na mabuhay sila na may kasiyahan, no? Kailangan na makamit nila lahat, magawa nila lahat dahil nasa isip nila pag namatay na sila, wala na. Kaya habang may buhay, kaya ginawa nila lahat, mga minamahal, no? Wala silang pakialam, no? Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon na noon isa tayo, ngunit ngayon, mga minamahal, ay tayo po'y nananampalataya na mayroon pong impyerno at kailangan po na tayo magbago, kailangan po natin na iwanan ang kasalanan dahil alam po natin ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, hindi po sa pisikal na kamatayan, kundi sa espiritual na kamatayan na kung saan yung ating mga kaluluwa ay doon po itatapon sa impyerno. Palagpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya, ibalik sa pag-plus, mga minamahal, yung Genesis 3. No? Ito yung unang sabi, mga minamahal, ng yung pagdaya ng Diablo, sa Tagalog lang po. No? Na hindi po kayo. No? Sinabi ng Ahas, no? Na sa verse 1 lang po muna. No? Sinabi ng Ahas na hindi kayo mamamatay. Tapos, mga minamahal, no? Yung verse 2, paki-plus, no? Tunay na hindi kayo mamamatay. At sinabi ng babae sa Ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halaman ay makakain kami. No? Ito yung sabi ng babae. Dahil ito naman po ang sinabi ng malapayon. Datapuat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamamatay. Ito po yung dagdag, isa po sa kasalanan na nagawa ni Iba dahil dinagdagan po yung sa verse 2, wala pong pakibalik pag plus yung binasa ko. Hindi po natin mababasa yung huwag niyong hipuin, no? Huwag kayong ang sinabi lang ng mahal Panginoon, huwag kayong kakain, huwag kayong kumain. Ngunit yung hipuin, pagtingin, hipuin, hindi po, dinagdagan po ni Iba, mga minamahal. Kaya doon po, makikita po natin yung tunada ng Diablo, no? Na sabi niya, paki-plus sa sunod, no? No? Sinabi niya, baka kayo'y mamatay. Sa sunod po. Wala po tayong, sa sunod na verse. Yan. Kayo'y magiging, yan na, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Dito na po, mga dinagdagan po ng Diablo